Simula nang pumutok ang kontrobersyal na ghost project ng flood control, maraming tao ang naging interesado sa mga luxury SUV, lalo na sa mga pag-aari ng pamilya Diskaya, kung saan umabot umano sa mahigit 30 piraso ang kanilang koleksyon ng mga mamahaling sasakyan. Kaya naman dahil dito ay marami ang nagtaka kung bakit ganito karami, kagara at kamahal ang mga sasakyang ito. Kaya naman para mabigyan ng idea ang publiko ay tatalakayin natin ang top 10 luxury cars ng pamilya Diskaya, kung bakit ang presyo ng bawat isa ay halos aabot ng 1 bilyong piso kung pagsasama-samahin. Yan ang alamin natin kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po tumang-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang Yukon Denali ay isang luxury full-size SUV na isa rin sa pinaka-luxury trim level sa lahi ng GMC. Gumagamit ang modelong ito ng 6.2-liter V8 engine na kayang gumawa ng 420 horsepower na ikinabit sa isang 10-speed automatic transmission all-wheel drive train. Isa sa mga highlight nitong Yukon Denali ay ang pagkakaroon nito ng magandang features na magnetic ride control. Isa itong advanced suspension system na ginagamit sa mga high-end vehicles gaya ng Cadillac Escalade at ilang Chevrolet performance cars. Isa ito sa mga dahilan kung bakit napaka-komportable at stable ang stability nitong modelo kahit pa maidaan sa malulubak na klase ng kalsada. Ayon na rin sa mga nakagamit ay para ka lang daw nasa isang kwarto na tahimik kahit na ang labas ng dinadaanan nitong sasakyan ay malulubak na pala na kalsada. Ang Yukon Denali ay isa rin sa paboritong bilhin ng ilang mga politiko sa ibang bansa dahil sa lawak at advance na mga safety technology na ikinabit sa modelong ito. Nakakaagaw ng pansin ang massive front bumper style at grill radiator nito. May powerful presence sa loob ng kalsada. Pagdating sa interior, gumagamit ito ng mga high-tech upgrades na mga technology. Gaya na lang ng pagkakaroon nito ng 16.8-inch vertical touchscreen infotainment system, may multicolor 15-inch heads-up display, at meron pa itong executive second row seating configuration na mga captain chairs, at may kasama pang massage function, heated at ventilated leather seat cover. Premium din ang audio sound system nito na may 22 speaker na kabuuan. May mga wood trim accent din ang bawat gilid nito, kasama pang ilang high-tech components na magagamit ng mga pasahero nito. Itong Yukon Denali ay isang full-size SUV na may seating capacity na 7 to 8 seater. Ilan sa mga dahilan kung bakit napakamahal nito ay ang pagkakaroon ng magandang performance, high-end interior features, availability, ride comfort, kabuuang sukat, spare parts at maintenance cost nito. Kaya naman sa kasalukuyan, ang kabuuan presyo nito ay nagre-range mula sa 8 million hanggang 11 million pesos sa Pilipinas. Ang Cadillac Escalade, isang luxury full-size SUV na inilabas sa 6 na klase ng variant na pagpipilian. Itong Escalade ay may malaking capacity ng makina na 6.2 liter at gumagamit din ng V8 engine na kayang gumawa mula 420 horsepower hanggang 682 horsepower at 885 Nm ng torque, at nakakabit sa 10-speed automatic transmission type. Malakas talaga itong Cadillac Escalade na tumatakbo sa bilis na 230 km/h at kaya ring humila ng pinakamabigat na timbang na umaabot ng 3,670 kg na bigat. Aabot ng 24 inches ang mga gulong na ikinabit sa modelong ito na nagbibigay ng mas mataas na ground clearance dito sa modelo, na kung saan kaya nitong sumuong sa mga matutubig na lugar sa lalim na 1 meter. Kapansin-pansin sa Cadillac Escalade ang matapang na disenyo nito. May vertical lighting signature at bold front fascia na may massive front grille radiator, kasama ang malaking sukat ng body nito na makanto. Sa interior, isa sa magugustuhan mo sa SUV na ito ay ang pagkakaroon ng napakalaking infotainment screen na 55-inch curved OLED display na may kasama na ring mga driving info. Malawak rin ang seating configuration nito at luxury features tulad ng executive second row package nito na may reclining captain chairs, massage function at may personal 12.6 screen monitor. Ang audio sound system naman nito ay mas pinapaganda ng 36 to 40 speaker setup, bibigay ng magandang sound sa loob nitong sasakyan. Lagyan rin ito ng mga high-end features gaya ng super cruise control na may hands-free driving,
May magnetic ride control din ito, may night vision at heads-up display. Nilagyan rin ito ng air ride suspension na isang makabagong gamit na magbibigay ng mas magandang comfort kahit saan mang lugar o kalsada na dadaanan nito. Power operated din ang mga pintuan nito na kung saan automatic na nagbubukas at nagsasara din. Itong Cadillac Escalade ay itinuturing bilang best luxury full-size SUV ng Parents Magazine para sa year 2024 dahil sa class-leading space, mga high-tech technology at premium experience. Sa kasalukuyan, itong Cadillac Escalade ay nagre-range sa estimated price mula 15 million hanggang 20 million pesos. Mercedes Maybach ay isang ultra-luxury division ng Mercedes-Benz na nag-o-offer ng extreme luxury features gaya ng pagkakaroon nito sa interior ng first-class seating configuration na may available pang massage function. Ang mga pangunahin pang ino-offer ng modelong ito ay ang pagkakaroon ng 4D surround sound system na may kasamang advanced technology features, handcraft wood trim design na nagbibigay ng luxury appeal sa modelong ito. Habang ang mga upuan nitong Mercedes Maybach ay nakabalot ng mga premium Nipa leather na kung saan binibigyang buhay ng infotainment system nito na MBUX ang buong interior cabin para sa mas komportableng paglo-long ride. Kasama pa ang ilang mga features nito gaya ng foldable table, mga bottle and cup holder, connectivity features, mga bulsa at lagayan ng mga gamit. Itong Mercedes Maybach ay pinapagana ng dalawang klaseng makina na 4.0 liter, isang V8 engine at B12 bi-turbo at petrol gasoline na kayang maglabas mula 503 horsepower hanggang 603 horsepower at maximum torque na 700 Nm hanggang sa 900 Nm. Kaya naman ang pinakamabilis na nagawa nitong Mercedes Maybach ay umabot na ng hanggang sa 310 km/h. Ang modelong ito ay sagana rin sa mga advanced safety and security features na siguradong makakatulong sa pang-araw-araw na biyahe at kaligtasan ng mga pasaherong sasakay dito. Sa kasalukuyan, ang presyo nito ay umaabot mula sa estimated price na 29 million hanggang 35 million pesos. Ang Bentley Bentayga. Ito ang unang luxury SUV ng Bentley na inilabas noong 2015 at patuloy na ginagawa magpahanggang ngayon. Ang full-size SUV na ito ay isang sagisag ng bagong luxury SUV sa merkado na walang kapantay na kung saan ginagawa pa sa bansang UK gamit ang Volkswagen Group MLV Evo platform. Kasabay ang ilang mga luxury brand at model gaya ng Audi Q7, Porsche Cayenne at Lamborghini Urus. Itong Bentley Bentayga ay gumagamit ng dalawang klaseng makina gaya ng V8 twin turbo na may 4.0 liter na engine na kayang gumawa ng 542 horsepower at 770 Nm ng torque at kaya ring tumakbo sa bilis na 290 km/h. Ang isang makina naman nito ay gumagamit ng plug-in hybrid engine na may 3.0 liter V6 plus electric motor na kung saan kaya namang gumawa ng hanggang sa 456 horsepower at 700 Nm ng torque at umabot sa bilis na 254 km/h. Ang sukat ng haba nitong sasakyan ay umaabot ng 5,125 mm at lapad na 2,222 mm. May taas na 1,728 mm at wheelbase na 2,995 mm. Kaya nitong magbigay ng malawak na cargo space na umaabot ng 484 liters at kayang upuan ng 5 hanggang sa 7 pasahero. Ilan sa mga dahilan kung bakit napakamahal nitong Bentley Bentayga ay dahil sa ang interior nito ay handcrafted at nape-personalize. Meron din itong diamond illumination para sa elegant at lip upholstery. Nare-recline din ang mga upuan nito na may kasamang massage function. Nilagyan rin ito ng temperature sense na umaakma sa kahit anong kondisyon ng panahon. Itong Bentley Bentayga ay may malakas na V8 engine at hybrid options. May high performance at fuel economy at mabilis ang acceleration. Kaya naman ang average top speed nito ay umaabot mula 195 hanggang sa 220 km/h. Umaabot sa kasalukuyan ng presyo nito mula 14.5 million hanggang 21 million pesos. Range Rover Autobiography na itinuturing pinakamataas na trim ng Range Rover. May espesyal na disenyo na hindi karaniwan sa marami. Isang luxury at personalized style na may kasamang futuristic na katangian. Para sa mga naghahanap ng maluwag at eleganteng sasakyan na swak sa pangangailangan ng buong pamilya. Itong Range Rover Autobiography ay pinapagana ng dalawang klaseng makina.
Una ay ang 3.0 diesel o D350 engine na kayang gumawa ng 350 horsepower at 700 Nm ng torque na ikinabit sa all-wheel drive train system at isang 8-speed automatic transmission type. Habang ang pangalawa sa variant nito na pinakamataas na klase ay gumagamit ng 4.4 liter petrol V8 engine na kayang gumawa ng humigit kumulang sa 523 horsepower at 750 Nm ng torque. Kaya naman ang top speed na nagawa na nito ay umabot ng hanggang sa 253 km/h. Isa sa nagbigay rin pansin sa maraming car buyer na bumibili ng mamahaling sasakyan ay ang pagkakaroon nitong Range Rover Autobiography ng matitibay na chassis frame at suspensions. Gumagamit kasi ito ng all-aluminum monocoque body chassis na mas magaan sa mga traditional type chassis na ginagamit sa ilang mga sasakyan na nagbibigay sa modelong ito ng mas mataas na structural rigidity, hindi rin bastang kinakalawang, habang sinusuportahan ng mga naka-air suspensions type na may dynamic response para sa smooth na ride na kahit anong kondisyon ng kalsada. Itong Autobiography ay may haba na 5,199 mm at wheelbase size na 3,122 mm, habang ang ground clearance size nito ay 219 mm na may water wading depth capacity na 900 mm na halos 1 metro ang taas ng tubig na kaya nitong daanan. Pagdating sa interior ay napakaraming wood accent sa buong paligid ng interior cabin nitong Autobiography, kasama ang mga naka-leather upholstery cover na seat nito na may kasamang Ottoman style rear seats na pwedeng mag-slide at mag-recline na may mga kasama ring leg rest na nagbibigay ng mas comfort na pagsakay ng mga pasahero nito. Sinamahan din ito ng Meridian Surround Sound System na may kasamang 34 na speaker para sa mas magandang audio sounds experience. Napakalaki rin ang sukat ng infotainment system touchscreen nito na may 13.1 inches. Meron na rin itong heads-up display, wireless charging pad at 4-zone automatic climate control sa aircon system. Kaya naman may 5 bagay na dahilan kung bakit napakamahal din ng modelong ito. Una ay ang pagkakaroon nito ng magandang performance at fuel economy. Pangalawa ay ang supreme luxury at customizable na mga features nito sa interior. Pangatlo ay gumagamit kasi itong sasakyan ng all-aluminum lightweight structure, nagpapababa rin ang konsumo ng gasolina nito. Pang-apat, limitado lang ang availability nito sa buong mundo, kaya para sa mga car owner na nakabili nito, para na rin silang nakakuha ng isang trophy. At panglima, mahal kasi ang maintenance cost nitong Range Rover Autobiography na taon-taon ay umaabot ng hanggang sa $19,250. Kaya naman sa kasalukuyan, itong Range Rover Autobiography ay nagre-range mula sa estimated price na 21,390,000 pesos hanggang sa 22,800,000 pesos sa Pilipinas ngayon. Ang Range Rover Evoque ay unang inilunsad noong 2011. Itong Range Rover Evoque ay isang compact luxury SUV na nagmula sa konseptong LRX. May 5 pintuan at malalaking sukat ng gulong na ginawang mas compact saan mang kalsada mo ito maidadaan. Sa loob ng unang taon itong inilabas ay nakabenta ng 80,000 units dahil daw sa kanyang magandang disenyo at functionality. Dito sa Pilipinas ay may 3 klaseng variant ito na pagpipilian: ang 2.0 liter turbo diesel at ang 2.0 turbo petrol gasoline engine, at ang pinaka-top end variant nito na naka-mild hybrid na kung saan lahat ng mga variant nito ay gumagamit rin ng 9-speed automatic transmission at may all-wheel drive train pang kasama na isa sa mga nagpamahal sa modelong ito. Lalo na ang pagkakaroon nito ng active driveline at adaptive dynamics para sa efficient performance. Ang exterior na disenyo nito ay makinis at fashion forward na disenyo. May sleek LED headlamps at flash door handles na may mas modernong detalye na nagbigay ng premium at elegant style sa modelong ito. Samantalang ang interior settings naman nito ay nilagyan ng mga naka-premium leather seat cover na may panoramic sunroof pa sa itaas ng bubong, habang ang driver ay nai-enjoy ang naka-fully digital instrument panel nito na may napakaraming impormasyon, kasama ang Touch Pro Duo Twin 10-inch size display screen na may Meridian sound system at mga unique technology features tulad ng clear sight rear view mirror na nagiging video screen at clear sight ground view para makita ang harap at likod na bahagi nitong sasakyan. Ilan sa mga dahilan kung bakit napakamahal na modelong ito ay dahil sa import duties tax at limited lang ang available nito sa Pilipinas, kasama pa ang
ang brand prestige. At syempre hindi rin mura ang mga spare parts at insurance nito. Mataas ang maintenance cost nitong modelo at may mga high-end at premium materials pang ginamit mula sa loob at labas nito. Kaya naman dito sa Pilipinas ay tumataginting mula sa 5.1 million hanggang 6.2 million ang kabuuang presyo nito depende sa variant na bibiliin mo. Ang Chevrolet Suburban ay isang American-made vehicle at isang full-size SUV. Isa sa mga sasakyan na mayroon din ang diskaya at isa ring mamahaling sasakyan. Tatlong dahilan kung bakit napakamahal ng modelong ito. Una, mataas ang import taxes at duties para sa mga malalaking American-made vehicle na gaya nito. Pangalawa, dahil sa luxury branding at kumpletong features, meron itong adaptive suspensions na talaga namang kinakailangan ng mga ganitong klaseng sasakyan, lalo na sa mga baku-bakong kalsada at malulubak. Premium din ang mga materyales na inilagay sa modelong ito mula sa loob at labas, na sinamahan pa ng mga advanced technology features gaya ng pagkakaroon nito ng 17.7-inch advanced LCD touchscreen monitor na may Google built-in pang kasama. May 11-inch digital gauge din ito na may malinaw na display at mga driving data na sinamahan pa ng Wi-Fi hotspot capability. At pangatlo, ang pagkakaroon nito ng magaganda at makabagong safety features para sa kaligtasan ng lahat ng mga pasahero nito. Ilan pa sa mga highlight at high-tech na features nitong Suburban ay ang Super Cruise hands-free highway driving, isang driver assistance technology na kung saan pwede mong bitawan ng manubela sa oras na tumatakbo ito ng 60 km/h pataas, na nagbibigay ng comfort at pansamantalang pahinga ng driver sa oras ng mga long drive trips, kasama ang comfort at ride quality nito na may magnetic ride control, acoustic glass, cargo management, programmable liftgate, tri-zone climate control sa aircon system at premium audio sound system. Itong Chevrolet Suburban ay isang napakalaking SUV na may haba na 5,733mm at may lapad na 2,060mm. May taas ito na 1,923mm at wheelbase size na 3,406mm. Ang cargo space nito ay umaabot ng hanggang sa 1,175 liters. At itong Chevrolet Suburban ay pinapagana ng isang 5.3-liter Ecotec 3 V8 engine na kayang gumawa ng maximum output na 355 horsepower sa 5,600 RPM, habang maximum torque nito ay umaabot ng 580 Nm at 4,100 RPM. Ayon sa manufacturer, kaya nitong gumawa ng pinakamabilis na takbo na umaabot ng 180 km/h. Ang fuel tank capacity nitong modelo ay nasa 106 liters at kumukonsumo ng 12 km/liter. Ayon sa datos ng Pilipinas ay bilang lang ang may-ari nito dito sa bansa. Sa kasalukuyang presyo nito mula 8 million hanggang 9,636,000 pesos. Range Rover Defender, isang full-size SUV na may common sense functionality. May disenyong mala superior na handang harapin ang anumang challenging condition. Ito man ay pinakamahirap ng pasukin. Kilala bilang isang durable at malakas na klase ng sasakyan sa iba't ibang bansa na nagmamay-ari ng titulong pinakamagandang off-road car ngayong henerasyon. Ito ay may katatagan ngunit may simple namang pormahan na nakadesenyo na talaga para sa mga hindi sementadong kalsada. At itong sasakyan ay ginawa pa sa Europa na ngayon ay nasa Pilipinas na. Ang malaragid boxy design na may pagka-iconic heritage at versatility na disenyo nitong Defender ay nakakuha ng maraming atensyon, lalo na kung makikita ito sa matatraffic na lugar. Gumagamit ito ng all-wheel drive twin-speed transfer box na magbibigay ng kaligtasan at kumpiyansa sa anumang klase ng lupain. Habang ang lakas ng output kasama ang makina na may katipiran sa gasolina ay nagbibigay naman dito sa sasakyan ng malaking responsibilidad. Ang Land Rover Defender ay maraming klase na ikinategorya sa sukat at laki ng kapasidad ng makina. Ang unang klase ng Defender ay gumagamit lang ng 2.0-liter turbocharged 4-cylinder engine. Ang pangalawa nito ay gumagamit naman ng 3.0-liter inline 6-cylinder na sinundan ng pangatlo na may 5.0-liter V8 engine. At ang panghuli ay ang 4.4-liter mild hybrid V8 type na Defender. Alin man sa mga pagpipiliang ito ay maituturing na pinakamalakas pa rin ang may mas malaking engine kumpara sa maliliit na klase.
At mas matipid naman ang naka-mild hybrid na 4.4 liter. Gumagawa ito ng maximum output mula sa 295 horsepower hanggang sa 626 sa pinakamataas na klase, na may kasamang 553 Newton meter ng torque na kayang umabot sa bilis na 240 km per hour. Ito ay may fuel type din na diesel or gasoline at may pinakamatipid na consumption rate na 14 km per liter. Ang Land Rover ay gumagamit din ng mas modernong mga features gaya ng advanced driver assistance system na nilagyan ng emergency braking, blind spot monitoring system at ng 3D surround camera, at ng isang maluwag na may functional at flexible interior cabin na nilagyan ng 5 hanggang sa 7 upuan. Mga modernong features gaya ng magandang air conditioning, magandang multimedia infotainment system na may kasama pang mga wireless connectivity at isang wireless charging pad para mas komportable ang paggamit kahit pa sa labas ng syudad. Kasamang matitibay na air suspensions na magbibigay ng compact flexibility at stability, at mas ma-enhance ng mabuti ang anumang matarik, malubak na daanan na tatahakin. Ang Land Rover Defender ay kayang humila ng bigat na 3,720 kg at bumuhat ng mahigit sa 2,000 kg, na may kabuuang sukat sa haba na 5,099 mm at lapad na 2,008 mm. Meron itong wheelbase size na 3,002 mm at taas na 1,974 mm. Ang ground clearance size nito ay umaabot ng 11.5 inches at ang modelong ito ay nagre-range mula sa estimated price na 3.5 million hanggang sa 8.7 million pesos sa Pilipinas. Mercedes-Benz G-Class 400D ay isang luxury off-road capable SUV, partikular na idinisenyo para sa mga naghahanap ng malakas at masungit na sasakyan na may pinaghalong comfort at durability. Nakilala ang G-Class 400D sa iconic backseat type na disenyo na ginawang matibay ngunit may pagkaklas at elegante ng engineering manufacturing nito. Gumagamit itong SUV ng isang diesel power all-wheel drive na may 2.9 liter na makina at sinamahan ng 6-cylinder turbocharged system sa engine na ikinonekta naman sa isang 9-speed automatic transmission case. Ang G400D ay nakilala rin bilang isang off-road ready na sasakyan, bagamat hinaluan ng kaunting aesthetic at pagiging elegante ay nananalaytay pa rin sa buong body frame nito ang kakayahang panghawakan ang anumang klase ng daanan. Ito man ay malulubak at lupain at matutubig pa. Sa pamamagitan ng matitibay na chassis frame at mga suspensions ay kayang i-stabilize ng mamahaling SUV na ito ang anumang klase o kondisyon ng kalsada. Kaya nitong magpalabas ng maximum output na umaabot ng 396 horsepower at 3,600 revolution per minute, na may 700 Newton meter ng torque naman sa kada 1,200 revolution per minute. Gumagawa ito ng bilis na umaabot ng 130 miles per hour o katumbas ng 210 km per hour, at may fuel economy na 12 km per liter. May fuel tank capacity itong Mercedes-Benz G-Class 400D na 100 liters, kaya sobrang layo ng mararating mo gamit ang modelong ito, na may timbang na 3,084 kg at may kabuuang haba na 4,817 mm. Ang lapad nito ay may sukat na 1,931 mm, habang ang taas naman itong sasakyan ay may kabuuang sukat na 1,969 mm. Tamang-tama para magbigay ng malawak na interior cabin para sa 5 pasahero at ilang mga kargamento. Gumagamit ng parehong ventilated disc na safety features sa front and rear brake at iba pang mga safety sense suit para maghatid ng ligtas sa mga biyahe kahit pa sa mga alanganin. Pinapangunahan ng advanced lane departure warning, isang forward collision system at blind spot monitoring kasama ang hill start assist features nito at ng mga off-road safety features na ikinabit din sa modelong ito. Nilagyan ito ng maraming airbag sa loob, gaya ng front and rear passenger, mga side curtains, kasama ang mga seatbelt sa kada upuan.
May kasama rin itong anti-lock braking system, electronic brake force distribution at brake assist, dagdag safety features sa pagpapahinto, at ng isang tire pressure monitoring system. Marami pang nakakabit na safety features dito sa modelo na tatalakayin natin sa ibang pagkakataon. Nilagyan ito sa external ng mga naka-full LED type na klase ng mga ilaw, circular shape headlamp at signature design ng front face cover. Nagkakahalaga itong Mercedes-Benz G-Class 400D mula sa 16 million pesos hanggang sa 22 million pesos sa kasalukuyan. Ang Rolls-Royce Cullinan ay ang pinakamahal na sasakyan ng Diskaya na pinapagana ng V12 na may 6.75 liter engine. Ang modelong ito ay gumagamit ng 8-speed automatic transmission type at kaya mag-produce ng 563 horsepower at 830 Nm ng torque. Umaabot ang bilis nito mula 230 hanggang 254 km/h at gumagamit rin ng advanced technology features mula sa exterior hanggang interior. Isa sa mga dahilan kung bakit napakamahal ng modelong ito ay dahil sa prestihiyosong brand nito na talaga namang nakilala na sa buong mundo. Nasubukan na ang tibay at quality, kasamang luxury amenity, comfortable features, advanced security at safety sense suit. Kaya naman itong Rolls-Royce Cullinan ang isa sa pinakamahal na sasakyan na nagkakahalaga mula 33 million hanggang 40 million pesos.